Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Reaction mo, birada ko! Reaction mo, birada ko! Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na patuloy po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre sa ating mga masusugid na Epipanyo supporters, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa oras pong ito mga minamahal kong mga kababayan, muli po ninyong makakasama ang inyong lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa ating pong pagpapatuloy, panoorin muna po natin ang bidyong ito nang sa ganun po ay maunawaan po natin at mabigyan po natin ng makahulugang reaksyon. Ito pong mga pinahayag po ni Congressman Paduano doon sa Quad Committee sa Kamara. Ito't panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Malinaw po Mr. Chairman na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya na pumunta dito? Si Representative Sia Alonto Adjong, House Assistant Majority Leader, duda ng sisipot pa sa kahit anong Quadcom hearing si dating Pangulong Duterte. But just to be honest, Mr. Chair, I don't think the former president will ever attend the Quad Committee hearing. Okay. I'm sorry to say that. Okay. I really have a strong feeling that he will never attend the Quad Committee. Okay. And since Attorney Delgra is his lawyer, I would wanted to ask him about the content of his letter. So ayun, ayon po kay Paduano, ayon po sa kanyang pananaw o nakikita, tila naglolokohan na lamang daw di umano sila dyan sa Quadcom, no? Dahil nga sa ginawang pagtanggi o ginawa na ng mga pag-iwas nitong ni Dinggoño para humarap sa pag-iimbestiga ng Quadcom tungkol po sa usapin ng war on drugs ni Duterte nung siya pa ang Pangulo ng bansang ito. Isa dito yung usapin ng extrajudicial killings na kung saan po maraming mga inosenteng tao ang nadamay o namatay. Ngayon, dahil sa galit nga po ni Paduano sa hindi po pagsipot nitong ni Dinggoño, nakapagbitiw po siya ng isang salitang natatakot ba siya? Klaro po yun. O natatakot daw ba itong si Dinggoño kaya hindi ito sumipot sa sinasagawang hearing ng Quadcom dyan sa Kamara. At pagkatapos pong magsalita o maglabas ng sama ng loob, ito pong si Congressman Paduano, nagsalita naman po itong si Congressman Adjong, House Assistant Majority Leader ng Quadcom, na tila malabo na daw na magpakita pa o sumipot pa itong si Dinggoño dyan sa Quadcom. Alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, kung di po ako nagkakamali, isa po sa ginamit ni Dinggoño na dahilan kaya hindi siya sumipot sa Kamara dahil sabi nga ni Dinggoño na kung saan wala na daw kredibilidad yung sinasagawang pag-iimbestiga ng Quadcom dyan sa Kamara.
Pero ang tanong, may kredibilidad ba o may saysay ba yung nangyaring hearing doon sa Senado na kung saan dumalo siya? Yan po ang tanong na kung saan halos siya na lang ang nagsasalita, na kung saan lahat ng kabulastugan, kabastusan, kasinungalingan, pagyayabang, na kung saan ay sinabi niya. Ngayon, sino ba ang mas walang kredibilidad? Si Digongyo na mamamatay tao, na isang kriminal, o yung mga taga-Quadcom na gumaganap lamang sa kanilang mga tungkulin para ipagtanggol yung mga naaapi, yung mga nakaranas nating mga kababayang talagang nakaranas ng pang-aapi o pananakot dito po kay Digongyo, na isang taong malademonyo ang pag-iisip. Sino ang walang kredibilidad? Yung mga taga-Quadcom ba na sumusunod lamang sa kanilang mga mandato, o si Digongyo na malademonyo ang utak? O dito kay Digongyo na maliban na walang isang salita, wala pang kasing sama. Alam niyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, yung mga pahayag o mga dahilan na ginagamit po ni Digongyo, yan ay pamamaraan na lamang po niya para makaiwas o para pagtakpan yung katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Sa husay nga gumawa ng istorya, nakakagawa po siya ng mga rason na sa tingin ng ilan nating mga kababayan ay sapat o totoo. Sapat yung kanyang mga sinasabing dahilan. Pero sa mga katulad nating nagsisiyasat, sa katotohanan, masasabi po talaga nating lahat ng kanyang ginagawa o sinasabi ay puro pagpapalusot na lamang po. Nang sa ganon, wag mabuking o malantad sa taong bayan yung tunay nilang nagawang kasalanan, lalong-lalo na po sa usapin ng extrajudicial killings na kung saan yung tinatawag na drug war ni Digongyo nung mga panahon po na siya pa ang pangulo ng ating bansa. Ito ang nakakatawa dito mga minamahal kong mga kababayan. Talagang tawan-tawa ako dito Ito yung nakakatuwa dito, mga minamahal kong mga kababayan. Sabi niya, kaya hindi siya dadalo doon sa kamera, malinaw po to, dahil nawawalan na daw na kredibilidad yung mga congressman, doon, lalong-lalo na yung mga mambabatas nating membro ng Quad Committee. Malinaw po yan. Ngayon, ang tanong, yung mga kaganapan ba doon sa Senado, masasabi mo bang mayroong kredibilidad? Para sa akin, wala. Para sa akin, wala. Ba't ko nasabi? Magmula sa mga senador na membro ng Blue Ribbon Committee, maliban na lamang po kay Senador Risa Ontiveros at Senador Gatchalian, sino ang masasabi mong may kredibilidad sa senador doon? Sige nga. Na kung saan, kung susumahin natin, halos lahat ng nakaupo doon sa nasabing committee, puro mga magnanakaw, mga mandarambong, mga mapagsamantala sa kahinaan at sa pera ng taong bayan. Tama ko hindi? 'Di ba? Kung susumahin, kung titignan po nating maigi, halos lahat ng nakaupo doon sa Senado nung mga araw na yon ay puro mga taong walang kredibilidad. Katulad na lamang po ni Jinggoy Estrada. Kung babalikan mo yung mga taon na kinulong si Jinggoy sa kasong plunder, masasabi mong wala na siyang karapatan na tumakbo pa o magkaroon pa ng mataas na kapangyarihan sa ating bansa. Alam natin na hindi lang si Jinggoy ang may kaso dahil sa pagnanakaw ng pera sa taong bayan. Isama na natin dito si Bong Revilla, si Lito Lapid at iba pa. Lalong-lalo na tong si Bongo na aso ni Digongyo, anong magandang kredibilidad mayroon siya? Sige nga. Anong magandang kredibilidad mayroon si Bongo? Na pwede niyang ipagmalaki sa taong bayan? Sige nga. Yung kanyang pagiging traidor, na kung saan dahil sa kanya na mayagpag si Alan Lim, si Michael Yang sa bansang ito, para magpakalat ng tuli-tulinadang shabu sa bansang ito. Okay, ito pa. Wag na tayong lumayo pa.
Pumukos na lang tayo dito kay Digonyo na nagsabing walang kredibilidad yung mga taga-Quadcom. Kung titignan natin yung kredibilidad ng mga congressman doon sa Quadcom sa pagkatao ni Digonyo, na napakalayo po. Napakalayo po. Napakalayo po, mga minamahal kong mga kababayan. Dahil unang-una, para malinaw po sa lahat, yung mga tawag dito, yung mga congressman po, yung mga congressman po, yung mga tao po doon sa Quadcom, may takot po silang lahat sa Diyos. May paggalang sa kapwa-tao, lalong-lalo na po sa batas na pinaiiral sa bansang ito. Para klaro po, hindi po katulad ni Digonyo na maliban na mahilig magmura sa mga tao, walang pakundangan o walang kasing hayop kung murahin ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Maliban na walang respeto sa sarili niya, walang galang sa mga kababaihan na kung saan kasama ni Kibuloy na bumababoy sa mga kabataang walang kalaban-laban, para malinaw lang po. Hindi lang yun. Kung paanong wala siyang galang sa kapwa-tao niya, nakita nyo naman. Kung gaano niya tinapakan, binaboy, binalasubas, winalangya yung batas. Dapat sana sinunod niya yung batas natin 'Di ba? Sa totoo lang, talagang nadidismaya po ako, mga minamahal kong mga kababayan. Talagang nakakagigil po itong si Digonyo. Walang galang, walang respeto kung paanong winalangya niya yung batas, kung paano niyang winalangya yung mga kababaihan, ganun din niya winawalang niya ngayon yung Quadcom. Ngayon, may kredibilidad ba yung ganung klaseng tao? May kredibilidad ba yung isang taong katulad niya handang magtaksil sa bansang ito para lamang sa sarili niyang interes? Sige nga. May kredibilidad ba yung taong tulad niya na pumuprotekta sa mga taong katulad ni sino tong mga hayop na to? Ni Alan Lim at Michael Yang? Sige nga. Sa totoo lang, dahil sa husay at galing po ni Digonyo na magsinungaling o magpanggap, minsan niya na tayong naloko dahil sa kanyang husay sa pagpapanggap o pananalita na talagang maaakit talaga niya yung maraming tao. Nagawa niya nga tayong paglaruan sa kanyang palad. Nagawa niya tayong paikutin o paniwalain sa kanyang mga matatamis na salita. Pero ganun pa man, salamat na lang sa Diyos. Dahil noong mga panahon na pinagaharian po tayo ng isang demonyo sa bansang ito, eto't buhay pa tayo at hindi na isama o napasama sa mga biktima niya, sa kanyang peking drug war. Kaya nga, sana maging leksyon na sa atin yung mga nangyaring ito, na kung saan napaniwala tayo ng isang mapanlinlang na demonyo na nagtatago o nagkukubli sa kanyang tunay na pagkatao na kung saan maitimpa sa altetran ang kanyang puso't isipan. Ngayon, bumalik po tayo dito kay Digonyo. Kung ako po ang tatanungin ninyo, kung sino man ang walang kredibilidad dito, maliwanag po yan. Kung sino man ang walang kredibilidad dito at may tuturing na walang kwentang tao, walang iba kundi si Digonyo. Dahil magmula sa kanyang mga ginagawa, iniisip, sinasabi, ay puro pawang pagpapanggap at kasinungalingan na lamang po, mga minamahal kong mga kababayan. Kaya kung ano man ang maririnig natin sa kanya, ituring natin itong walang kwenta dahil yung mga taong tulad niya kailanman ay hindi marunong gumawa ng kabutihan dahil nababalot na yung kanyang puso't isipan sa paggawa ng kasamaan. Kaya bago po tayo magtapos dito sa ating programa,
Ha? Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan o lalong-lalo na sa mga taga-Quadcom, alam nyo, kilala nyo ang mga sarili ninyo at sigurado naman, alam nyo din na yung taong katulad ni Digongyo na nagsasabi sa inyo na wala kayong mga kredibilidad ay mas lalong walang kredibilidad. Ha? Dahil siya yung taong hindi mapapantayan yung kanyang kasamaan. O hindi masosobrahan. Talagang siya na yung masasabi nating pinakawalang niya. Talagang hindi mapapantayan yung kanyang kasamaan. Sino ba naman tao dito sa bansa natin na nakapagpapatay ng mahigit 30,000? Only one lang, siya lang. Dahil sa kanyang kahayupan, mga minamahal kong mga kababayan. 'Di ba? Yan po ang katotohanan at hindi natin maililihis yan. Hindi natin mapapasinungalingan yan. Ang galing-galing ni Duterte magsalita, kredibilidad. Putang ina siya mismo walang kredibilidad Bakit sa harap? Kahit nga sa harap ng Diyos mismo wala na siyang kredibilidad pagkatapos niyang murahin. Pagkatapos niyang makipag-usap ng sekreto sa China, pagkatapos niyang protektahan yung mga drug lords, may kredibilidad pa ba yung mga taong katulad niya, yung mga hayop na yan? 'Di ba? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, kilala naman natin kung sino po ang makatao at hindi. Kilala natin kung sino yung gumagawa ng tama at hindi. Sa edad natin ito, siguro naman alam na natin kung sino yung dapat nating paniwalaan at hindi. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod. Mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.